Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kababayan breaking news. Nako, nagkagulo na, nagimbal ang Kamara Palasyo. Alas ni Duterte, nilabas na ni Losi Gomez. Nako, yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Pinas News Insider. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin na binunyag na. Nako, OMG, gusto nilang magmukhang malinis. Yan mga kababayan. Patungkol po riyan, no? Yan sa nabunyag na yan. Ito nga, si Secretary, former DILG Secretary Abalos, no? Ibinunyag. Nako, ang administrasyon, mamaya mga kababayan, bigyan natin yan ng komento. At Abalos, sabi niya, Kibuloy belongs in jail, not in the Senate. Nako, mamaya. Bigyan rin po natin ng komento yan mga kababayan. At last, I think, few days ago mga kababayan, nag-share po tayo dito sa channel natin ng post ni Colonel Harold Cabunok. No? Ang sabi niya po ay trabaho ba ng militar ang pagsugpo ng droga at korupsyon sa gobyerno? Bakit? No, isa namang retired Brigadier General mga kababayan, no, na si Brigadier General Orlando E. De Leon. May post din mga kababayan, ang sabi niya po ay pag anti-drugs, no, at anti-corruption ka, platter ka na agad. Nako, kaninong logic ba yan? Lintian. Nako, yan mga kababayan. Ay kumpara po natin mamaya ang dalawang post na yan, bigyan natin ng konting reaction, okay? At ito pa, De Lima, nako. Former Senator De Lima mga kababayan. May excuse me po. Yan, sinagot po si Senator Bongo doon po sa pinalakpakan naman noon ang drug war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Ngunit ngayon ay mag-isa na lang ito. Okay, mamaya mga kababayan, basahin po natin yung naging reaksyon ni former Senator Laila De Lima at bigyan po natin ng reaksyon. Butatayin po natin itong si De Lima. Okay, at eto na nga. Simulan na po natin dito po kaya former DILG Secretary Abalos mga kababayan. Eto po. Teka, bebelta lang tayo mga kabayan, ha? Ito, former Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos is pushing the Marcos administration to issue a clear-cut executive order that would formalize the total ban of Philippine offshore gaming operators in the country. Naku mga kabayan, ilang buwan na ba ang nakalipas simula ng nagkaroon ng SONA ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr., no? Wala pa palang klaro mga kababayan, no? Kasi nga po yung ginawa doon sa SONA, it's just only a verbal instruction, no? Wala pa sila talagang formal document that state, no, na iban na nga itong Pogo. It is only a verbal instruction to the DILG and sa mga involved na department. So hanggang ngayon pala mga karibin natin, wala pa. Anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin nito mga kababayan? Baka palampasin pa nila ang eleksyon bago sila mag total ban. Okay, baka pag nanalo po, magsaya kayong mga Pogo owner pag natalo, Diba? Parang ganun kasi sa akin, Parang ganun po kasi mga kababayan ang lumalabas. Para sa akin, parang gagamitin itong mga Pogo operators. Sige, maglagay muna kayo. Lagay muna tayo ngayon. Hindi muna total ban. Hindi muna ako maglalabas ng formal document that
mag-uutos sa lahat ng departamento na may kinalaman dito sa Pogo, no? Na ay nako. Oh, eto. Binisto na po kayo ni DILG Abalos. Anong masasabi niyo diyan mga kababayan? Hanggang ngayon pala wala pa eh, no? At eto na nga mga kababayan, si Abalos may post. Nag-post po ito. Abalos Kibuloy belongs in jail. Parang si ano rin eh, si Reza Hontiveros mga kababayan, no? Kibuloy belongs in jail, not in the Senate. Ito nga ang problema sa inyo eh. Former DILG Secretary Abalos at Reza Hontiveros. Why are you so scared, no? Of Pastor Apollo Kibuloy running in the Senate? Ba? Bakit ganoon na lang kayo nababahala? Eh kung tutuusin, mga kababayan, mas marami pa. Ang mas malala or dismiss na yung mga kaso, di ba? Oh. Mas ano pa eh, ito sila ano, di ba? May mga kilala tayo mga kababayan na we're in. Hindi na dapat mga tumakbo ang mga ito. Dahil napatunayan, no, sa hukuman na sila po ay nagkasala. Yun po ang birahin ninyo. Huwag po si Pastor Apollo Kibuloy. Itong si Franz Castro. Sino pa bang mga tumatakbo dyan? Di ba si Senator Lito Lapid ay nalilink din dito sa Pogo? O, si Revilla, si Senator Revilla naman. O, nakulong na po yan sa kasong plunder. O, sino pa ba? Marami pa mga kababayan kung talagang kikilatisin lang natin. But, they are only focusing on Pastor Apollo Kibuloy. Tanatakot itong si ano I think, ito opinion lang. Reza Hontiveros and Benhur Abalos, mga kababayan, are both scared. Kapag pag nagkaharap-harap na sila sa Senado, pag nanalo itong si Pastor Apollo Kibuloy. Nako po. At ito pa mga kababayan ng balita. 'Di ba? Ito na nga yung shared natin dito, 'di ba? Last few days. Itong sabi ni Colonel Cabunok, trabaho ba ng militar ang pagsugpo ng droga at korupsyon sa gobyerno? Bakit? Yan po ang tanong niya. At ngayon naman po mga kababayan, ito naman po si retired Brigadier General Orlando E. De Leon. Palakpakan po natin. Kasi dito kay Colonel Cabunok parang he's not sure. Base sa post niya, hindi niya man sinabing trabaho ng ano, di ba? Base sa post niya, kung pagbabasihan lang natin ang post niya, nagtatanong siya. Pag nagtanong ka kasi, ibig sabihin hindi mo alam or alam mo, mamaang-maangin ka lang na hindi mo alam, di ba? Ito na ang sagot. This is not a sagot mga kabayan. This is another post of general, no? Retired general. Pag anti-drugs at anti-corruption ka, kuplater ka agad, no? Kaninong logic ba yan? Linti yan. Ako. So mga kabayan, ano bang ibig sabihin nito? If you're against the government, if you're against the administration, the present administration, no? Ang tingin nila sa'yo ay hindi lang basta-bastang nagki-criticize. You are something na mayroong binabalak, ganun. Kapag for example, kapag mga general ang nagsalita tungkol dito sa anti-drugs at anti-corruption, di ba? Eto, dapat nga magpasalamat pa tayo di ba? Kasi may mga general, may mga retired generals, no? Na yung puso nila ay para talaga sa bansa, para sa bayan mga kabayan, no? Nakakapanghinayang lang kasi yung iba talagang wala mga karibyo natin, wala. Sa bagay, they are in active duty kaya kailangan nila mag-sip-sip, no? Dito sa kung sino mang commander-in-chief kasi baka mga isang araw, di ba? Hindi na po sila tanggalin na lang sila bigla. Di ba? But anyway, mga kabayan, no? Ang gusto ko lang i-point out dito, mayroon pa rin mga general na mabubuting puso, na
anti-drugs and anti-corruption. Nakita po nila ngayon na lantaran na po ito na pangkukurap, no, at laganap po ang droga sa ating bansa. So, salute po dito kay Brigadier General Orlando E. De Leon. Yan, sir. Magandang araw po sa inyo. Shout out po sa inyo, sir. At thank you po at kayo po ay pumapanig sa ating kung saan ang maganda para sa ating bayan. Okay? Palakpakan po ulit natin. At ito na nga mga kabayan, former Senator Laila De Lima, nako, sinagot si Senator Bongo. Ito ang sagot niya mga kabayan. Bakit daw dati, no? Bakit daw dati pinapalakpakan? Ngayon nag-iisa na lang. Kasi noon maraming takot na hindi nila palakpakan ang mga sona ni Duterte. Ilan lang ang matatapang. Kung gawan ka ba naman ng mga peking ebidensya, ipahiya ka halos araw-araw sa media. Kung hindi ka ba naman pumalakpak na lang, kung duwag ka rin lang naman, walang ipaglalaban. Nako. Alam nyo, former Senator Laila De Lima, you're not credible to say something the past administration. Alam nyo kung bakit? Unang-una mga kabayan, umamin po siya di ba? Umamin po siya na mayroon siyang relasyon with Dayan, di ba? Mga kabayan. At yun, hindi po yun kasiraan. Hindi yung paninira kasi totoo. You personally and Dayan, mga kabayan, kung mapapanood nyo po yung hearing, umamin po sila na mayroon po silang relasyon. It is not paninira na sinasabi ni Lima, no? At saka, eto, ang taong bayan kasi may nakikitang ebidensya wherein, no, na dapat hindi ka na po pagkatiwalaan, Senator Laila De Lima. Eto, may papakita po tayo, no? Si De Lima po ito, mga kabayan, O, i-play natin. Klaro naman si De Lima ito Baka sabihin nyo, paninira po ito. Hindi po. Ipinapakita lang natin that former Senator Laila De Lima is not credible to criticize Duterte kasi umamin po siya sa kasalanan niya Hindi naman niya makukulong kung hindi yan umamin, mga kabayan. Diba? Yun ang isipin nyo hindi makukulong ang isang tao kung wala talaga siyang kasalanan at hindi napatunayan sa korte. Nakulong ibig sabihin napatunayan. Ito mga kabayan, panoorin po natin. So yan, hanggang yan lang tayo mga kabayan. Baka makapirate tayo ng nag-careless whisper po sa Ito, De Lima singing careless whisper inside Bilibid prison. So, gawain ba ito ng isang matinong opisyal ng bansa? No? Kasama po mga drug lords, then you are singing with them. Isa lang ang ibig sabihin nito. Yung samahan ninyo is very very matibay, di ba? Yung sabi nga sa post yung kahapon, di ba? Yung meeting daw sa Laos ni President BBM will make the neighboring country more ties and sturdy. Siya mga kabayan, ang gusto ko lang i-point out dito, yung samahan po ng mga drug lords at ni Senator Laila De Lima based on this gestures, no, na ginagawa nila dito sa Bilibid or ni Laila De Lima dito sa Bilibid na pakanta-kanta pa. Ibig sabihin, she is very comfortable, no, to makisama, di ba? To be with these drug lords. She is very comfortable. And the question is why? Hindi po natin alam, baka magkakaibigan pong mga ito. Hindi po natin masabi. That's why, mga kabayan, nasasabi ko pong former Senator Laila De Lima is not credible enough to criticize Senator Bongo and PRRD. No?
walang maniniwala sa'yo, former Senator Leila de Lima. Kaya kung gusto mo lang manira, no, hindi ka pa magtatagumpay. Yan po ang masasabi ko sa'yo. You will not succeed. Kung paninira lang naman ang gusto mong marating dito sa mga post mo, tumigil ka na lang. I think this will not help your candidacy as a representative, di ba? Kasi tumatakbong kongresista ito, mga kabayan. Hindi po ito makakatulong sa iyo. Kaya if you want to win this coming midterm election, kailangan mo sigurong shut up ka na lang. Zip your mouth, di ba? At ito na nga mga kabayan, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang kahit ilang pilit na siniraan at tila kaliwat kanang pangbabatikos sa mga Duterte ng mga ilang mambabatas sa Kongreso at ng kasalukuyang administrasyon ngayon, at kahit ilang pilit niyong ginawa ng mga kasinungalingan ay sadyang nanaig pa rin sa huli ang katotohanan. Matapos ang tila pananahimik, nagkalabasa na rin ng buong katotohanan. Ito ang nakakagulat. Sa ikalawang pagkakataon, Member of the House of Representatives of the Philippines na si Richard Gomez at ang kasalukuyang mayor ng Ormoc ngayon na si Lucy Torres Gomez, tila binasag na rin ang katahimikan at matapang na nagsalita at tila tahasang pinatunayan at walang pagdadalawang isip na binasag ang buong katotohanan tungkol sa war on drugs umano ng dating Pangulong Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila halos nasampal ng buong katotohanan ang mga ilang mababatas sa Kongreso at ang kasalukuyang administrasyon ngayon matapos nagsalita kamakailan lamang si Richard Gomez at ang kanyang asawa na si Lucy Torres Gomez, na ayon pa sa mga kritiko ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang kampanya kontra droga umano ng dating administrasyon ay failure o bigo ang mga ito. Ngunit ayon naman sa former mayor ng Ormoc City na si Richard Gomez, kung hindi naging Pangulo ng Pilipinas si Duterte, posible di umanong naging narco state na ang bansa. Ayon pa sa kanya, mahirap ang kanilang naging karanasan noon sa droga dahil ang Ormoc di umano ay sentro ng kalakalan ng ipinagbabawal na gamot sa Eastern Visayas noon. Pero nang magsimulang manungkulan noon ang dating Duterte administration noong 2016 na sinimula ng paglaban at kampanya kontra iligal na droga, ay naging isa sa pinakaligtas na syudad ang Ormoc sa buong Pilipinas. Ayon pa kay dating mayor ng Ormoc na si Richard Gomez, ang kampanya kontra droga o war on drug ng dating administrasyon ang nakaligtas sa buong bansa. Madaling sabihin yung failure yung programa ni Presidente. Pero pag galing kasi sa lugar katulad ng Ormoc noong 2016, may kita mo na talagang very effective yung trabaho na ginawa ng kapulisan laban sa drugs. No? Kung hindi si Presidente Duterte naging presidente natin itong panahon na to, siguro by now talaga nasa narco state na tayo ngayon. So the war on drugs is Then mga kabayan, ibig sabihin ba nasa narco state na tayo ngayon? Kasi hindi na po si PRRD ang president. Sabi po, kung hindi si PRRD ang naging presidente ngayon, baka narco state na tayo ngayon. Di ba? Coming from the mouth of Congressman Richard Gomez, mga kabayan. So, what do you think mga kabayan? Are we in a narco state today? Yan ay tanong lang po mga kabayan. Pwede nyo sagutin, pwede rin hindi. what really changed. Yan ang naging pahayag noon ni Richard Gomez patungkol sa war on drug noon ng dating administrasyong Duterte. Samantala, sa kaugnay pa ang balita, hindi naman pinalagpas at nagsalita na rin kamakailan lamang ang kasalukuyang mayor ng Ormoc ngayon na si Lucy Torres Gomez, na tila siyang laking sampal naman sa mga buayang mambabatas sa Kongreso at ang kasalukuyang administrasyon ngayon.
rightly said na the president is not perfect. He has never rin naman projected himself as the perfect president. But if there was a legacy, and I only speak for my corner of the world, kasi first-hand experience so yung nagawa niya to clean up our city from the evil effects of drugs that have been in this city for the longest time, hindi yun mababayaran rin, MJ, because kahit anong linis ang gawin dito sa baba, kung merong protector sa taas, walang mangyayari. It really has to be a unit. Yan ang naging matinding So grabe mga kabayan ha. Kahit gaano ang linis sa baba. Narinig niyo po yun ha. Kahit gaano pong linis sa baba. Kapag yung mga protector sa taas, may protector sa taas ba yun? Kita nyo na. Eto mga kabayan, mag-asawang politiko, mayor at isang congressman, telling us that the war on drugs of past administration is very legit and very effective. No? We're in. No? Sino ba? Pag sinabi kasing protector, mga kabayan, they're protecting something. Di ba? You think this duwadcom na tinatawag ng ating mga kababayan is protecting something or someone or somebody? No? Kasi para mas ano pa nila mas mahal pa nila itong mga hinayutak na ito kaysa sa sarili nilang bansa. Diba? If you are protecting these drug lords, mga kabayan, meaning you love them more than your country. Kasi dapat para kayo sa bansa eh. Yeah. Yung tuwadcom, para kayo dapat sa bansa. Yan ang isipin nyo bago kayo matulog, bago kayo pumasok sa mga opisina niyo. Para ba kanino? Ako. Para ba ako dito sa mga hinayutak na ito ng mga false witnesses, star witnesses na mga galing sa kulungan? Yan dapat ang iniisip ninyo eh. Diba? Or para ako sa kapakanan ng taong bayan. Diba? Napakalaki po, no, ng pagbabago natin simula noon. Ngayon bumalik lang ngayon. Ito, Mayor Losie Torres Gomez and Congressman Richard Gomez. Sila ang magpapatotoo. Matatapang lang sila kaya sila nagsalita. But alam ko, yung ibang mga mayors, yung ibang mga congressmen, no, even the governors, mga kabayan, same din yung gusto nilang sabihin, no? Yung sinasabi ni Mayor Gomez at Congressman Gomez. Ganun din ang gusto nilang sabihin. Hindi lang nila kaya kasi maybe they are afraid, they are scared of someone, no? Na mawalan sila ng budget, ganun. Well, anyway mga kabayan, ano man po ang inyong reaction, opinion patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po natin mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.